Habang binibilang nga sa linggo ang digmaan sa Iran, tumitindi ang usapan kung hanggang kailan ito matitiis ng Estados Unidos. Gayunpaman, sa tingin ko may ilang mahahalagang maling akala tungkol sa nangyayari dito, isa sa praktikal na antas at isa sa estratehikong antas. Kaya ngayon, gusto kong linawin kung nasaan na tayo. Ibig sabihin, una, ipapaliwanag ko kung paano isinabansa ng Estados Unidos ang gastos ng digmaan na nagdulot ng agwat sa mga nagbabayad at sa mga nagpapasya kung ipagpapatuloy ito. Sa tingin ko ay hindi na dahilan ito para maging sobrang optimistiko ang Estados Unidos. Pero hindi ganoon kadramatiko ang sitwasyon gaya ng madalas sinasabi sa publiko. Gayunpaman, ang pag-amin sa problema ay nagpapakita na mas malala ang sitwasyon para sa mga nasa labas ng Estados Unidos. May sinasabi rin itong mahalaga tungkol sa panganib na salakain ng PRC ang Taiwan sa hinaharap. Ang ikalawang kategorya ng paglilinaw ay nagsasabing ang bigmaan ay hindi lang tungkol sa unang susuko. Tungkol din ito sa kung paano pinakamahusay na hubugin ang isang kasunduan kung sakaling hindi bumagsak ang pamahalaang Iranian sa panahong yon. At dun, ang Estados Unidos ay naglalagay ng mahalagang pisikal na limitasyon sa kung ano ang maaaring gawin ng Iran sa hinaharap. Hayaan ninyo ako magbigay ng maikling buod ng pangunahing problema ng Estados Unidos. Napag-usapan na natin dati ang pangunahing alalahanin ng Pentagon na hindi maayos ang mga reserba ng Estados Unidos. Kung nais ng White House na may panghadlang sa pagsalakay ng PRC sa Taiwan sa hinaharap, hindi pwedeng tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng militar ng Estados Unidos. Gayunpaman, sa pagsasara ng kipot ng Hormuz, ang pampublikong usapan ay lumipat mula sa usapin ng bakal, tungo sa usapin ng tapang, TAPANG. Nangyayari ito sa parehong panig ng usapan. Sa Estados Unidos, ang problema ay nauuwi sa mga pangunahing ekonomikong alalahanin ng mamamayan. Ang 13 nasawi sa mahigit 2 linggo ng labanan ay hindi isyong pampulitika at hindi binabaliwala ang pagkawala sa pamilya. Kung ikukumpara, 196 ang nasawi sa panig ng Estados Unidos noong pagsalakay sa Iraq at halos 4,500 kung isasama ang buong panahon ng insurhensya. Wala ring masyadong nagmamalasakit sa karaniwang mamamayan tungkol sa mga imbakan ng metal. Masaya para sa ating lahat na mamuhay sa ating mga sariling mundo ng pambansang seguridad, pero nakakatulong din na harapin ang realidad paminsan-minsan. Kung pinapanood mo ang video na ito, malamang alam mo na ang matinding problemang pang-ekonomiya na dulot ng pananakop sa Taiwan. Ngunit tila malayo ito sa realidad ng mga full-time na nagtatrabaho at nag-aalala sa pambayad ng buwan ng bayarin. Kung gagamitin ko ang kasabihan noon, ekonomiya ang importante, tanga. Kung may pipigil sa pagiging mapusok ni Trump, ito ay ang krisis sa kakayahang makabili sa Amerika. Bigyang diin ang bahagi nasa Amerika. Ito ay problema ng implasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na tumaas ng $27 kada bariles katumbas ng 67 sentimo kada galon sa gasolinahan. Ito ang pinakakitang pagtaas ng presyo at magtutulak sa mga Amerikano na tutulan ng digmaan o mas tiyak, magtutulak ito sa mas marami pang Amerikano na tutulan ng digmaan. Maaring hindi gusto ng mga Amerikano ang dating Ayatollah pero baka hindi rin nila makita agad ang benepisyo ng pagtanggal sa kanya. Kita nila ang malinaw na kawalan ng pakinabang sa paggastos ng mas malaki sa lahat ng bagay. Sa kabilang panig, ang pamahalaan ng Iran ay lumalaban para sa kanilang kaligtasan. Malinaw na sinusubukan ng Estados Unidos na buwagin ang estruktura ng Estado ng Iran at hindi tuwirang inikayat ang mga mamamayan nitong tumalikod sa pamahalaan. Walang ibang pagpipilian ang Islamikong Republika kundi pahalagaan ng husto ang kalalabasan ng digmaan. Ang buong sitwasyon ay parang sa Vietnam, kung saan nanalo ang isang panig hindi dahil mas makapangyarihan ito, kundi dahil mas mahalaga sa kanila ang nakataya. Marami tuloy ang nagtatanong kung kaya bang makalabas ang Estados Unidos sa digmaang ito na may malapit sa tinatawag na panalo. Ngayon, ang pakiramdam na ito ay tumutukoy sa isang mahalagang aspeto ng mga insentibo sa pakikipag-negosasyon sa panahon ng krisis. Tandaan ninyo kung paano kapag ipinapaliwanag natin ang mga gastos ng bigmaan, madalas akong maingat na ilarawan ang mga iyon bilang pisikal na gastos na tinutumbasan ng kung gaano kahalaga sa mga panig ang mga tunay na pinaglalabanan. Sa literal, ang matematikal na paraan ng gastos ay pisikal na gastos na hinati sa halaga ng gantimpala. Paalala, ako ay tunay na profesor at eksperto sa game theory, walang kapalit. Kaya kung hindi mahalaga sa Estados Unidos ang aktual na resulta, tila nagmumukhang pinalaki ang katumbas na gastos nito.
Sa kabilang banda, kung inuuna ng Iran ang kaligtasan ng estado higit sa lahat, ang mga internal na gastos nito ay halos nawawala na. Ito, sa madaling salita, ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang bansa tulad ng Estados Unidos na ituloy ang mga ganitong digmaan. Hindi maganda ang panimulang posisyon ayon sa mga nakataya. Gayunpaman, may ilang kalakayan tungkol sa digmaan na nagpapalabis sa gastos ng White House. Kung wala nang iba, nagtagumpay ang administrasyon ni Trump na ipasa ang malaking bahagi ng gastos ng digmaan sa iba. Habang ramdam ng mga karaniwang Amerikano ang taas presyo, hindi nila nararanasan ang mas malawak na globalisadong gastos. Kapansin-pansin ang agwat ng nagbabayad at nagdedesisyon sa epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Tataas ang presyo ng gasolina ng mga 67 sentimo kada galon. Ang halagang yan ay para sa lahat, hindi lang sa mga Amerikano. Kumukonsumo ang Estados Unidos na humigit kumulang 20% ng produksyon ng langis sa buong mundo. Ibig sabihin, mga Amerikano ang sasalo ng halos 20% ng direktang epekto ng mas mataas na konsumo ng gasolina. Kailangan kong idagdag ang direkta dahil mas mataas ang bahagi ng Amerikano sa konsumo bukod sa gasolina at ang pagtaas ng presyo nito ay makakaapekto rin sa ibang binibili. Sa kahit anong anggulo, hindi naman Amerikano ang sumasalo sa karamihan ng epekto dito. Ang Estados Unidos ay netong nag-e-export ng langis. Nakikinabang ang lahat ng kaugnay na kumpanya sa pagtaas ng presyo. Kung wala kang negosyo sa Gulpo, inalis ng digmaan ang halos 20% ng iyong kakumpetensya. Bilang resulta, ang mga stock ng kumpanya ng langis ay halos nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Ihambing mo yan sa isang bansa tulad ng China na kumukonsumo ng 16% ng produksyon ng langis sa buong mundo pero kailangang mag-angkat ng 70% ng kabuuang iyon. Mas malaki ang netong epekto sa ekonomiya roon at estratehikong benepisyo ito para sa Estados Unidos. Tandaan din na kung baguhin ng Estados Unidos ang estratehiya at sirain ang infrastruktura ng langis ng Iran, nananatili itong bentahe sa ugnayang pangseguridad ng US at China. Paano naman ang Cuba na kasalukuyang may de facto na embargo sa langis? Noon, nag-aalangan ang mga bansa magpadala ng langis doon. Pagkatapos ng pagsasara ng Hormuz, halos wala na silang dahilan para gawin yon dahil mas mataas ang presyo ng mga bariles ng langis sa ibang bahagi ng mundo. Ngayon, mayroon kang sitwasyon kung saan literal na nagdilim ang bansa at ang presyo ng gasolina sa black market ay nasa $35 kada galon sa isang lugar na ang karaniwang buwan ng sahod ay nasa 20 hanggang $25 lamang. Katulad ng Sina, hindi ito gastos kundi benepisyo para sa Estados Unidos. Tumaas ang gastusing militar ng mga regional na kaalyado dahil sa abot ng mga drone ng Iran. Mula, hindi ito direktang gastos na pinapasa ng White House. Malapit na harapin ng Ukraine ang Kremlin na nakatanggap ng biglaang biyayang pang-ekonomiya habang sumisikip ang kanilang pananalapi. Mula, hindi ito direktang gastos na pinapasa ng White House. Epektibo ba itong paraan para makakuha ng tagahanga sa sistemang internasyonal? Talagang hindi. Pero kailan ba talaga naging prioridad yan ng administrasyong Trump? Hindi lang kasabihan ang America First. Isa itong tunay na pulisya. Ang aral dito, ang agwat ng nagbabayad at nagdedesisyon ang nagdidikta sa kinalabasan ng digmaan. Sa madaling salita, lahat ang nagbabayad. Ang nagdedesisyon ay ang nasa White House lang. Kaya kapag iniisip mo ang gastos ng digmaan para sa Estados Unidos, mahalagang maging malinaw dahil madaling isipin na umaabot hanggang dito ang gastos ng US sa digmaan dahil sa mga problemang yon. Kung ang administrasyon ni Trump ay nakatuon lang sa nangyayari sa Estados Unidos, hindi mukhang ganon kaluba ang sitwasyon, lalo na sa bilateral na negosasyon. Huwag agad isipin na nasa mahirap na posisyon ng Estados Unidos sa pakikipag-usap sa Iran dahil sa kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo. Ibang usapan naman kung ano ang sinasabi nito tungkol sa relasyon ng US sa mga tradisyonal na kaalyado nito. Ang negatibong epekto sa ibang bansa ay nadudulot ng kakaibang dinamika sa geopolitika. Kahapon, binigyang diin ni Trump ang importansya ng tulong ng ibang bansa sa US sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggal ng mga mina na napag-usapan natin kamakailan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng escort sa mga tanker sa reyon. Ang pangkalahatang reaksyon ng mundo ay mapagwalang bahala. Sa una, mukhang makatuwiran ang damdaming ito. Estados Unidos ang gumawa ng problema, kaya sila rin ang may pananagutan na ayusin ito. Kung ikaw ang nakasira, ikaw ang dapat managot.
Ang mga bansa sa NATO ay tinitingnan lang ang sitwasyon at sinasabing hindi ko trabaho yan. Ito ang North Atlantic Treaty Organization, ngunit ang krisis militar ay nasa gitnang silangan na hindi naman bahagi ng Hilagang Atlantiko. Gayunpaman, ang malawakang pagtanggi ay sumasalungat sa realidad ng ibang bansa ay higit na apektado, samantalang ang Estados Unidos ay kakaunti lang ang nararanasang gastos. Kahit na tayo ay nasa isang deadlock sa ngayon, posible pa ring isipin na sa kalaunan ay may koalisyon ng mga bansa na bibigay at sisimulan ang prosesong iyon. Nakikita na natin ang mga balita kung saan iniisip ng Hapon gamitin ng hukbong dagat para matiyak ang akses sa langis. Siguro hindi ko pa narinig yan. Gayunpaman, hindi ito basta-basta mabubuo ng magdamag. Taglay nito ang lahat ng katangian ng suliranin sa kolektibong pagkilos. Nagiging pampublikong kapakinabangan ang langis sa kipot dahil bumababa ang presyo kapag dumarami ang supply. Dahil dito, nababawasan ang insentibo ng mga bansa na sumali. Magastos ang pakikilahok hindi lang sa pagpapadala ng barko, kundi pati sa panganib na maputukan. Samantala, kaunti lang ang benepisyong natatanggap ng mga kalahok. Dahil dito, maaring tumagal ang kaguluhang ito. Mahalaga ring talakayin sandali ang kahalintulad na problema na siyang susunod na domino na posibleng bumagsak. Ito rin ang magdadala sa sitwasyon sa totoong teritoryo ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang tinutukoy ko, syempre, ay ang pananakop ng PRC sa Taiwan. Seryosong alalahanin lang iyan kung may sapat na landing craft ang Beijing, pero mukhang wala naman. Sa ngayon, ang ibig sabihin, ang anumang pananakop ay sisira sa industriya ng semiconductor ng Taiwan. Magdudulot yon ng pinakamatinding resesyon ng pandaigdigang ekonomiya o mas malala pa. Dahil dito, kung may tagaplano ng pandaigdigang ekonomiya, siguradong ilalagay niya ito sa tuktok ng mga hindi dapat gawin. Ang problema ay ang Beijing ay makakaranas lamang ng maliit na bahagi ng mga magiging epekto. Kung si Xi Jinping lang ang nagdedesisyon, baka hindi na mahalaga ang ibang epekto sa ekonomiya sa tunay na mangyayari. Umiiral na naman ang agwat sa pagitan ng nagbabayad at nagdedesisyon. Nakakakuha rin tayo ng mga pahiwatig ng isang problema sa kolektibong pagkilos na pumipigil sa pagiging posible ng solusyon. Kung ipapasa ng PRC ang malalaking gastos sa iba, ang solusyon ay magkaisa ang lahat upang hadlangan ang pananakop. Ngunit muli, ang mga ambag ng bawat individual na bansa ay magdudulot lamang ng kaunting direktang benepisyo para sa partikular na bansang iyon. Nagbibigay ito ng malaking insentibo para sa libreng sakay, kakulangan sa seguridad ng Taiwan, at posibilidad na subukan ng Beijing ang kanilang kapalaran pagkalipas ng ilang taon. Balik tayo sa Iran, isa pang maling akala sa gastos ay parang labanan ng ubusan ito na matatapos lang kapag may ganap na panalo ang isang panig. Ibig sabihin nito ay pagbagsak ng gobyerno ng Iran o pagsuko at pag-alis ng Estados Unidos. Gayunpaman, hindi ganyan karaniwan nagtatapos ang digmaan at mahirap makita kung paano mangyayari kahit kalahati noon. Sa totoo lang, hindi naman talaga hinahangad ng Estados Unidos ang teritoryo ng Iran gaya ng ipinapakita sa grapikong ito. Layunin ng pulisya na limitahan ang geopolitikal na impluwensya ng Iran sa rehiyon. Mas madali itong magagawa kung wala na ang pamahalaan ng Iran na siyang layunin ng US sa digmaan. Kung hindi mangyari yon, nagtagumpay ang US at Israel na pahinain ng husto ang lakas militar ng Iran. Mahirap isipin na magiging pangunahing puwersa agad ang Tehran sa rehiyon matapos ang labanan, lalo na sa mga susunod na taon. Hindi akma ang mga paghahambing sa Vietnam. Hindi lang dahil walang tropang Amerikano sa lupa, kundi dahil mas malawak ang layunin ng Washington kaysa Iran at ang pagpapahina sa militar ng Iran ay tumutulong para makamit ito. Depende sa tindi ng paninindigan ng bawat panig sa digmaan kung ilang dagdag pa ang makukuha ng Washington mula sa Iran. Kahit na ipapasa ang gastos sa ibang bansa, kailangang harapin pa rin ng White House ang tunay na epekto ng mataas na presyo ng gasolina sa politika. Sa tingin ko, may dalawang posibleng kahihinatnan ito. Ang unang posibilidad ay hindi talaga iniintindi ni Trump kung ano ang mangyayari sa mga darating na eleksyon. Matatapos na ang termino niya sa 2028 kaya baka hindi na niya iniintindi ang tagumpay ng Partido Republikano sa hinaharap. Dahil dito, hindi siya direktang nag-aalala tungkol sa midterm elections ng 2026 kaya ipinapapatuloy lang niya ang digmaan sa kasalukuyang takbo nito.
Malaki ang tsansa ng Blue Wave na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan at gagamitin ng Kongreso ang budget para pigilan si Trump sa Enero 2027. Samantala, nahihirapan ang mga Republikano sa Kongreso. Ang mga nasa swing district ay tiyak na matatalo pero natatakot din silang kalabanin si Trump dahil baka gantihan sila ng presidente at matalo pa rin sila sa ibang dahilan. Mas mabuting tiisin at umasa sa magandang mangyayari sa digmaan. Parang ipinapakita nitong ganito tingin ng Amerikano sa gastos ng digmaan pero wala namang pakialam si Trump sa opinyon nila. Sa totoo lang, ganito lang tinitingnan ni Trump ang gastos ng digmaan dahil hindi niya gaano iniintindi ang epekto nito kung mawawala rin ang tsansa niyang manalo sa eleksyon. Muling umatake ang agwat sa pagitan ng nagbabayad at nagdedesisyon. Ang pangalawang posibleng mangyari ay kung talagang nagmamalasakit si Trump sa nangyayari sa larawan ng eleksyon, kaya't kailangang magdesisyon ng administrasyon tungkol sa pagpapasya kung ipagpapatuloy pa ang pagpapahina sa kapangyarihan ng Iran kumpara sa pagtaas ng mga gastos. Lalong totoo ito kung magagawa ng Iran na maglunsad ng atake sa mismong teritoryo ng US, isang bagay na napag-usapan na natin noon bilang isang seryosong usaping pangseguridad. Magdudulot iyon ng mas malakas na posisyon ng Iran sa negosasyon. Tandaan, sa alinmang kaso, iniisip natin kung paano ito mareresolba sa pamamagitan ng coercive negotiations. Kahit handa si Trump ituloy ang digmaan lampas midterm elections, hindi ibig sabihin gagawin niya ito. Iniintindi ng Iran kung paano naapektuhan ang digmaan at dito nila binabase ang negosasyon. Maaring makita mo ang ilan pang mas malalalim na problema dito. Ipinapahiwatig ng puwang sa negosasyon na nabawasan na ang posibilidad ng pag-aalsa sa bansa kaya nagsara na rin ang pagkakataon para sa digmaan ng oportunidad para sa Estados Unidos. Pangalawa, iminungkahi ko na pwedeng may dalawang uri ng posibleng administrasyon ni Trump na may magkakaibang dedikasyon sa pagpapatuloy ng digmaan. Kung hindi malinaw sa Iran ang tunay na dedikasyon, may klasikong problema ng pribadong impormasyon sa negosasyon at dahilan para magpatuloy ang digmaan hanggang maresolba ito. Sa madaling salita, magulo ito. Pakiramdam ko sapat na ang nagawa ko para dagdagan ang kalituhan sa digmaan ngayon. Subukan mong manood ng ibang video tungkol sa sigalot sa gitnang silangan para mas malinawan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Ingat lagi!